Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Bilang ng mga Pilipinong umaasa na magiging masaya ang pagdiriwang ng Pasko, bumaba ayon sa isang survey. Integridad ng Biliran Bridge, sinusuri ng DPWH matapos mag-viral ang video ng pag-uga at paggewang ng tulay. Warehouse sa Navotas, tinupok ng apoy. Sa MBC TV correspondents, ilang lugar sa Bicol Region, binaha dahil sa tuloy-tuloy na pagulan. Sa MBC TV Sports, Russian figure skater Alexander Korovin, isa ng Filipino citizen. Sa showbiz spotted, dating going Bulilit star na si Trina Hopia Legaspi, buntis na sa kanyang baby number 2. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Hindi na umabot pa ng Pasko ang isang vendor matapos pagbabarilin sa Baseco Compound Port Area sa Maynila. Base sa inisyal na investigasyon ng Manila Police District, bigla na lamang pinagbabaril ng sospek na naka-black ball cap, black jacket at white short pants ang biktima na nakaupo lamang sa harap ng kanyang pwesto. Kaagad namang tumakas ang sospek na umangkas sa asul na motorsiklo patungo sa Benigno Aquino Elementary School. Dinala pa sa Dr. Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center ang biktimang kinilalang si Rolando Duran, pero idineklara na rin itong dead on arrival. Samantala, bumaba naman ang bilang ng mga Pilipino na umaasa sa masayang pagdiriwang ng Pasko ngayong taon. Batay sa survey ng Social Weather Station na inilabas nitong Christmas Eve, 6 sa bawat 10 o 65% ng mga Pilipino ang naniniwalang magiging masaya pa rin ang pagdiriwang ng Pasko. Mababa ito ng 8 puntos kumpara sa kaparehong survey noong nakalipas na 2023 at 2022 kung saan 73% ang umasa ng masayang Pasko. Lumabas din sa bagong survey ng SWS na 10% ng mga Pinoy ang nagsabing inaasahan na nilang magiging malungkot ang Pasko, kung saan mas mataas ito kumpara sa 6% na naitala noong 2023. Nasa 26% naman ng mga Pinoy ang nagsabing hindi magiging masaya o malungkot ang kanilang Pasko ngayong taon. Isinagawa raw ang survey mula December 12 hanggang 18 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 2,160 individual. Ilang mataas na opisyal naman ng pamahalaan ang masayang bumati ng maligayang Pasko sa publiko ngayong araw. Una nga riyan si Pangulong Bongbong Marcos kasama ang kanyang pamilya na nagpaabot ng mensahe tungkol sa simpleng paraan ng pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ang buong detalye sa report ni Wina Hesoro. Nagpaabot ng pagbati para sa mga Pilipino ang ilang matataas na opisyal ngayong araw ng Kapaskuhan. Sa Christmas video message ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang kanyang buong pamilya, binigyang diin niya na pwedeng ipagdiwang ang Pasko kahit sa simpleng pamamaraan. Iminungkahi ni First Lady Liza Araneta Marcos ang pagbisita sa mga magagandang tanawin sa Pilipinas. Paskong Pilipino ay ang pinakamasayang Pasko sa buong mundo. Kaya naman, sa kabila ng anumang pagsubok o pinagdadaanan, hindi may aalis sa atin ang magdiwang. Simple man ang pamamaraan. Habang hinikayat naman ni Vice President Sara Duterte ang mga Pilipino na magpatawad, maging bukas palad at maging mapagmahal ngayong Kapaskuhan. Sa kanyang Christmas message, binigyang diin niya ang tunay na diwa ng pagdiriwang sa kapanganakan ni Jesus na sumasalamin aniya sa walang kapantay na pag-ibig ng Diyos sa lahat. Paalala nito, dapat gamiting halimbawa si Kristo bilang inspirasyon sa pakikipagkapwa lalo na sa pamilya
pamilya at mahal sa buhay, hindi lang ngayong Pasko kundi araw-araw. Higit sa mga material na bagay na ating matatanggap ngayong Pasko, tayo ay inaanyayahang magbigay ng pag-unawa, respeto at pagmamahal sa bawat isa, lalo na sa mga mahihirap at may karamdaman. Nagbigay naman ng paalala si Senate President Chis Escudero sa lahat ng mga Pilipino na huwag kalimutan ang mga nangangailangan ngayong Kapaskuhan. Para kay Escudero, hindi dapat kalimutan ang ating mga kababayang mas nangangailangan at huwag magdalawang isip na tulungan sila. Sa mensahe naman ni House Speaker Martin Romualdez, ang tunay na diwa ng Pasko ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa pagbibigay ng pag-asa, pagmamahal at pagkakaisa. Ayon kay Romualdez, panahon ng Kapaskuhan para gunitain ang pagmamahalan at pagkakaisa na nagbubuklod sa atin bilang isang bansa. Maigi rin anyang huminto para alalahanin ang mga pagsubok na sama-sama nating hinarap gaya ng mga kalamidad at bagyo na sumubok sa katatagan ng bansa. Dagdag pa ng House Speaker, ang simpleng pagdamay sa kapwa ay nagbibigay liwanag sa kanilang buhay, kaya't maging magpasalamat kahit sa pinakamaliit na biyayang ating natatanggap at ipanalangin ang mga patuloy na bubabangon sa buhay. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Pearl Hesoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa iba pang mga balita, kasalukuyang sinusuri ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang tibay at integridad ng Biliran Bridge. Ito'y matapos mag-viral ang naturang tulay sa social media dahil sa tila pagsayaw nito at pag-alon kasabay ng malakas na hangin. Narito ang balita ni Kyle Bulyas. Viral ngayon sa social media ang kuha ng Biliran Bridge na nagkokonekta sa mainland Leyte at Biliran na mistulang umaalon at gumigewang. Ayon kay DPWH Biliran District Engineer Erwin Antonio, wala namang nakitang pinsala sa naturang tulay base sa kanilang inisyal na inspeksyon. Paliwanag pa nito, normal sa isang tulay na gumigewang kapag dumadaan ang maraming sasakyan. Pero dahil sa pangamba ng publiko, minabuti ng DPWH na magpatupad ng load limit sa naturang tulay. Yung usual na ginagawa natin, we don't let heavy equipment or heavy vehicles na dumadaan dun sa bridge natin. So, because of that viral video kahapon, nagkaroon tayo ng prohibition na huwag mo nang padaanin natin yung malalaki na sasakyan, yung 6-wheel na car. Yung mga van natin, makapasok sila, yung mga private vehicle. Pero yung mga bus natin, kung maaari lang, yung mga tao, pababain lang natin, then makapasok yung mga bus, in a one-way lang muna, para makita natin kung talagang nagsuswiba at saka nagwi-wave yung tulay natin. That's a preventive measure natin. Kaya we are also concerned for the safety of the people. Sa ngayon, patuloy na nagsasagawa ng inspeksyon ng DPWH Regional Office para suriin ang integridad ng Biliran Bridge. Samantala, pinag-aaralan na rin ng provincial government ang pagkakaroon ng alternatibong ruta para naman sa mga mabibigat na truck na nagdadala ng iba't ibang produkto at pagkain sa lalawigan. Ibinaba na kasi sa 15 tons mula sa 20 tons sa kapasidad ng naturang tulay. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, sa kulungan na nagpasko ang isang tricycle driver sa Tarlac matapos itong mahulihang nagbebenta ng iligal na paputok sa social media. Ayon sa PNP o legal na paputok sa social media. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, hindi usapin kung legal o hindi ang paputok o maski pailaw dahil bawal umano ang pagbebenta ng mga ito online. Narito ang buong ulat ni Edniel Parosa. Sa halip na may maipandagdag sa budget sa Noche Buena, sa kulungan pa nagpasko ang isang tricycle driver na nahuling nagbebenta ng paputok sa social media. Sa report ng PNP Anti-Cybercrime Group, kasama pa ng hindi na pinangalan ng suspect ang kanyang mga anak nang malambat sa entrapment sa lungsod ng Tarlac. Nagkataon kasing polis ang kanyang inalok ng paputok gamit ang kanyang Facebook sa pag-asang may maipandagdag umano sa handaan. Ayon kay PNP ACG spokesperson, Police Lieutenant Wallen Arancillo, hindi usapin kung legal o hindi ang firecrackers o pailaw na produkto ng isang salarin dahil bawal ibenta ang lahat ng mga ito online.
May it be illegal or legal po, bawal po magbenta online, lalong-lalo na po kung tinatransport itong mga firecrackers from one place to another. Ito pong isang rason na isipin po natin yung safety natin. Pero sa panayam sa Campo Crame, sinabi ni Arancilio na karamihan pa rin sa kanilang mga nasasabat ngayong Disyembre ay mga illegal firecracker. Hindi bababa sa 7 katao na rin ang kanilang nakukwelyuhan mula ng paigtingin ng cyber patrolling. Una nang ipinag-utos ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang paghabol sa naturang kalakaran sa internet, batay na rin sa sumbong ng mga lehitimong pyrotechnic manufacturer. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa ng D0H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa ng Filipino citizen ang Russian figure skater na si Alexander Korovin. Ito'y bilang bahagi ng preparasyon ng bansa sa 2026 Winter Olympics na gaganapin sa Italia. Ang mga detalye tinutukan ni Matchpoint Mili Borja. Binigyan ng Filipino citizenship ang Russian figure skater na si Alexander Sergeyevich Korovin. Yan ay matapos lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Republic Act No. 12115 na naggagawad ng Philippine citizenship kay Korovin. Sa oras na makapag-oath take of allegiance, bibigyan na ito ng Certificate of Naturalization ng Bureau of Immigration. Ang hakbang na ito ay bahagi ng preparasyon ng bansa sa 2026 Winter Olympics na gaganapin sa Italy. Sa kanyang karera, nakasungkit na ang 30-year-old Russian athlete ng Grand Prix medal at silver medal mula sa 2018 Skate America. Nakaginto rin ito sa 2018 Challenger Series Devil Horn Trophy at 2018 Challenger Series Golden Spin of Zagreb. Taong 2021 nang umalis si Korovin sa Figure Skating Federation ng Russia. At mula noon, nagsimula na itong irepresenta ang Pilipinas sa iba't ibang international competition sa ilalim ng Philippine Skating Union. Narito mga balitang dapat ninyong abangan. Warehouse sa Navotas City, tinupok ng apoy. Biyahe ng ilang barko sa mga pantalan suspendido ngayong araw. Sa MBC TV Global, US President Joe Biden babaguhin ang sintensya ng ilang death row inmates ilang linggo bago maupo sa pwesto. Si Trump sa MBC TV Sports goalkeeper na si Patrick Dato hindi na makapaglalaro sa ASEAN Championship dahil sa injury. At sa showbiz spotted dating going bulilit star na si Trina Legaspi buntis sa kanyang baby number 2. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Samantala, sumiklab naman ang sunog sa isang warehouse sa Barangay San Rafael Village, Navotas City kaninang umaga. Sa ulat ng Bureau of Fire Protection o BFP, kagad itinaas sa unang alarma ang sunog bandang alas 6:40 ng umaga. Nabatid na bodega ng mga prutas at gulay ang nasusunog at idineklarang fire out pasado alas 7:45 ng umaga. Wala namang naitalang nasugatan sa sunog habang kasalukuyan pang iniimbestigahan ang sanhi nito. Dahil sa mababang bilang ng mga pasahero at rolling cargos ngayong Pasko, suspendido muna ang operasyon at walang biyahe ang ilang barko sa ilang mga pantalan sa bansa. Ang iba pang detalye ihahatid sa atin ni Boy Gonzales. Suspendido ang operasyon, walang biyahe ang ilang barko sa iba't ibang pantalan sa bansa ngayong araw ng Pasko. Sa magkakahiwalay na advisory na inilabas ng Philippine Ports Authority o PPA, walang biyahe ngayong araw ang mga barko ng Montenegro Lines sa Dumanga sa Iloilo. Maging ang Starlight Ferries na nakabase sa Batangas, nakapa magbabalik ang operasyon nila bukas December 26. Wala ring biyahe ang mga barko ng Coast Shipping Lines ngayong Disyembre 25, habang suspendido rin mula pa kahapon until further notice ang biyahe naman ng Pascat M3 ng Archipelago Philippine Ferries dahil sa mababang bilang ng mga pasahero at rolling cargos. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales,
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang mga balita, pareho namang hinimok ni Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada at Senator Amy Marcos ang publiko na suportahan ang mga pelikulang Pinoy. Mahalagaan nila ito upang muling mapasigla ang movie industry sa bansa. Narito ang buong report ni Raymond Dadpaas. Hinimok nila Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada at Senador Amy Marcos ang publiko na suportahan ang mga pelikulang Pilipino na kalahok sa Metro Manila Film Festival o MMFF. Palabas na ngayong araw ng Pasko ang mga pelikulang kalahok sa MMFF 2024. Ayon kay Senador Estrada, mahalagang matulungan ang movie industry na muling makabangon at muling sumigla. Malaking tulong sa industriya ng pelikulang Pilipino ang pagtangkilik ng ating mga kababayan. Si Estrada ay mula sa industriya ng showbiz kaya't ilan sa mga sinulong niyang panukalang batas ay naglalayong mapahusay ang kapakanan ng mga nasa industriya gaya ng Eddie Garcia Law. Nauna nang hinikayat ni Senador Amy Marcos ang publiko na suportahan at tangkilikin ang mga pelikulang kalahok sa MMFF. Ayon kay Senador Amy, hindi lang ito para sa kasiyahan ng panonood ng mga pelikula sa Metro Manila Film Festival, kundi para na rin mas mapalakas ang industriya ng pelikulang Pilipino. Para sa Senador, ang MMFF ay pagkakataon para sa ating mga filmmaker na magpakitang gilas at ipamalas ang galing ng mga Pilipino. 10 pelikulang Pilipino ang kalahok ngayon sa ika-50 taong edisyon ng MMFF na tinawag na Sine Sigla sa 50 ng Metro Manila Development Authority. Ito ay ang And the Breadwinner is, Green Bones, Isang Himala, The Kingdom, Strange Frequencies, Taiwan Killer Hospital, Espantajo, Hold Me Close, My Future You, Topak, at Uninvited. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating pong ulat panahon, ngayong araw ng Pasko, araw ng Miyerkules, uulanin ang malaking bahagi ng Southern Luzon, bunsod ng shear line habang amihan pa rin ang umiiral sa malaking bahagi ng Luzon. Asahan ang kalat-kalat na pagulan sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera, gayon din sa Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon, gayon din sa Central Luzon. Pinag-iingat din ng ating mga kababayan sa bahagi ng Kabikulan at Eastern Visayas sa katamtaman hanggang sa malalakas na pagkulog at pagkidlat na siyang direktang tinatamaan ng shear line. Habang bahagyang maaliwalas na panahon naman ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng bansa, liban na lang sa tsansa ng localized thunderstorms. Sa pinakahuling tala ng Pag-asa, walang anumang sama ng panahon ang namataan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, umabot na sa higit 50,000 ang bilang ng mga pasahero na humahabol pauwi ng kanilang mga probinsya sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa Parañaque City. Nandyan ang ating kasama na si Giselle Ricafort. Giselle? Yuel, may mangilan-ngilan pa rin tayong mga kababayan ang humahabol makauwi ng probinsya ngayong Christmas Day. Dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, bagamat fully book na yung halos lahat ng biyahe, may mga nagbabagkasakali pa rin makabili ng ticket o yung walk-in. Noon pagkasing December 17, nagsimulang maubos ang mga ticket sa advance booking, lalo ang mga pabikol at magtatagal daw yan hanggang December 31. Ilan sa mga humahabol makauwi sa Camarines Sur ang overseas Filipino worker na si Salvi na kahapon lamang nagbalik Pilipinas mula sa Kuwait dahil sa nagkakaubusan na rin daw na tiket. Nangangamba si Ate Salvi na lumipas ang Paskong na siya'y nasa biyahe pa rin, hindi kasama ang pamilya dahil sa imbudo ng mga sasakyan sa Andaya Highway. Kahapon, sinabi ng dispatcher dito sa PITX na mula sa 20 hanggang 24 oras sa mga nakalipas na araw, 12 na oras lamang daw yung travel time ngayon pa Bicol. Pakinggan natin yung bahagi ng ating panayam. Yun lang kasi available din eh. Yung na-book namin, 24, parang chance, din ako.
Yun na, tapos dumiretso na ako. Wala namang biyahe kagabi. Kaya dito na ako. Oo nga, na-stress na nga ako ngayon pa lang. Music ko, 16 hours yata. Or baka makarating ako, 27 na. Ewan ko, bala na. Basta makauwi. Para sa MBC, Maraming salamat. Live mula sa PITX, Parañaque Integrated Terminal Exchange. Diyan po sa Parañaque, Giselle Ricafort. Samantala, babaguhin ni United States President Joe Biden ang sintensya ng mahigit 30 inmates sa Amerika na nahaharap sa parusang kamatayan. Yan ang inanunsyo ng Pangulo ilang linggo bago ang nakatakdang pag-upo sa pwesto ni US President-elect Donald Trump na siyang nagdanais na ipagpatuloy ang pagpapataw ng parusang bitay. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Amerika, babaguhin ni United States President Joe Biden ang sentensya ng 37 sa 40 inmates na naharap sa parusang kamatayan at gagawin na lamang na habang buhay na pagkakakulong ng walang parol. Isinagawa ang anunsyo ilang linggo bago ipagpatuloy ni US President-elect Donald Trump ang pagpapataw ng kaparusahang bitay sa mga akusado sa oras na maupo ito sa pwesto. Samantala, nagkaroon naman ng kilos protesta sa Sukaylabia, isang bayan na may malaking populasyon ng mga Kristiyano sa Syria. Yan ay matapos sunugin ng isang dayuhang sundalo ang Christmas tree sa lugar. Ang insidenteng ito, itinuturing na isang pagpapahiwatig ng diskriminasyon laban sa mga Kristiyanong minorya sa bansa. Dahil dito, nanawagan ng grupo na paigtingin ng bagong pamahalaan ang proteksyon sa kanilang grupo matapos ang naging kakulangan sa pagsuporta at pagpigil ng nakaraang administrasyon sa kanilang kalayaan na magsani ng kanilang relihiyon. At iyan naman nakalap namin balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ilan pa sa mga balitang dapat niyong abangan sa MBC TV Correspondents. Ilang lugar sa Bicol Region binaha dahil sa tuloy-tuloy na pagulan. Sa experts' opinion, tradisyong Pinoy na pagbibigay ng aginaldo tuwing Pasko, saan niya ba nagsimula? Alamin. At sa showbiz spotted, dating going bulilit star na si Trina Legaspi, buntis sa kanyang baby number 2. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Samantala, umabot naman sa 25,000 katao ang pumila sa pahalipay sa Taal na pamasko ng pamilya Duterte dyan ho sa Davao City. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Davao City. Taon-taon nakasanayan na sa pamilyang Duterte na mamimigay ng pamasko sa mga tao na pupuntas ka ng bahay sa Taal, Bangkal, Davao City. As of 6:15 a.m., Disyembre 25, sinabi sa tagapagsalita ng Davao City Police Office na si Police Captain Hazel Tuazon na nasa 25,000 na ang crowd estimate sa pahalipay sa Taal na ang tradisyonal at taon-taon na gift-giving activity sa pamilyang Duterte. Napagalaman na marami sa mga taong pumila ay nagsimula pa sa hapon ng Disyembre 24 kung saan doon na sila nagdiriwang ng Pasko para lang mauna sila sa pila. Samantala, ayon kay Police Captain Tuazon na as of 2:40 na madaling araw, nasa 3,248 naman na mga pulis at auxiliaries mula sa iba't ibang unit na under ng Davao City Police Office ang nagbabantay upang panatilihin ang kaayusan at kapayapaan sa lugar. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagpasko ngayon sa kulungan ang isang lalaki
lalaki na nakumpiska ng droga matapos itong sumemplang sa kanyang single motor sa Barangay Mulawin, Orani, Bataan. Sa ulat ni Orani Chief Police Captain Harold Ginitiano, nakumpiska nila sa suspect ang tinatayang nasa 74,800 pesos na halaga ito ng shabu. Sumemplang umano ang suspect at nang tutulungan ng Orani PNP at kilalanin ito ay nakumpiska nila ito sa pag-iingat ng droga. Kaya agad nila itong inaresto at dinala sa Orani District Hospital, ipinagamot at saka ipinasok sa detention facility at sasampahan nila ito ngayon ng kasong paglabag sa Republic Act 9165. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ngayong araw ng Pasko, paniguradong kaliwat kanan ang mga chikiting at mga inaanak na kumakatok at nagbabahay-bahay. Na kahit minsan ay mali-mali ang lyrics ay talaga nga namang maligalig sa pangangaroling. Ang iba pa nga idinadaan ito sa pangmalakasang pag-indak para lang sa inaasam-asam na pamasko. Pero saan nga ba nagsimula ang konsepto ng pagbibigay ng aginaldo? Alamin sa report na ito. Hindi na mayaalis sa tradisyong Pinoy tuwing Pasko ang pagbibigay ng aginaldo o pamasko na binibigay karaniwan na sa mga bata. Maaari itong regalo na nasa anyo ng pera na nakasobre pa na natatanggap mula sa mga ninong at ninang, sa mga kamag-anak o kahit sa ating mga magulang. Ang salitang aginaldo ay nagmula sa salitang Espanyol na nangangahulugang regalo na namana ng mga Pilipino sa mga Kastila noong panahon ng pananakop, kung saan tumatanggap ng bayad ang mga manggagawa mula sa kanilang mayayamang mga amo tuwing Pasko. Ayon naman sa Culture Ed Philippines, isa rin daw sa mga pinagmulan ng tradisyong ito ay ang kwento na hango sa Biblia, kung saan hinanap at nag-alay ng regalo o handog ang tatlong haring mago bago isilang si Jesus. Sa pagtanggap ng aginaldo, nakagawian na ng mga Pilipino, lalo na ng mga bata, ang magbahay-bahay sa kanilang mga kamag-anak at bumati sa pamamagitan ng pagmamano o paghalik na tanda ng paggalang. May iba namang idinadaan sa pag-awit ng awiting pamasko o mas kilala sa tawag na pangangaroling upang mahandugan ng aginaldo. Ngayong papalapit na ang Pasko, kadalasan itong ibinibigay tuwing Noche Buena o sa araw mismo ng Pasko, habang nagsasalo-salo sa hapag ang bawat pamilyang Pilipino. Samantala, ating kamustahin ang Bicol Region matapos bahain ang ilang lugar dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dahil pa rin sa epekto ng shear line. Kung ano ang kasalukuyang lagay ng rehiyon, tinutukan yan live ni Ruel Saldico. Ruel, parang hindi Merry Christmas ang ating o Merry ang Christmas ng ilan nating kababayan dyan. Yes, Yuel, ay talagang maulan na Pasko ang naranasan namin. Umpisa pagkahapon hanggang ngayon. At ating mga kababayan naman ay hindi lang yung Pasko ang kanilang pinag-aabangan, maging ang itong magdamag na pagulan na naranasan dahil nga sa posibleng mga pagguho ng lupa, ang pagbaha at yung posibleng paglikas sakali man na tumaas ang level ng tubig sa mga ilog sa nabinabahang lugar dito naman sa Camarines Sur at bahagi ng Bicol Region. Samantala, ngayong araw na ito ay inaabisuhan naman na UL ang mga magtutungo sa bayan ng Balatan, Camarines Sur dahil nga ito ay may mga landslide na nangyari kagabi at hindi ito madaanan ng anumang uri ng mga sakyan, maging mga motorsiklo dahil talagang mahabang area yung pagguho ng lupa dito naman sa kalsada mula sa Nabuha patungo sa Balatan na Camarines Sur. At ito naman ang ating mga kababayan na ating pinalalahanan mula naman sa Civil Defense na mag-matyag at mag-monitor at magipag-ugnayan sa mga barangay council dahil nga sa mga patuloy naman
na pagbuhos ng ulan dito sa Bicol Region, maging dito sa laligan ng Camarines Sur at Rinconada area na mayroon na rin ilang baha sa bayan naman ng Baaw, Camarines Sur. So yan ang ating mga naranasan ngayon na patuloy na pagbuhos ng ulan na umpisa pagkahapon. At kanina ay tumigil at ngayon ay umulan na naman sa mga oras dahil nga sa epekto naman ng shoreline na sa report naman ng Pag-asa. So yan ang ating mga sitwasyon mula dito sa Bicol Region dahil nasa Camarines Sur sa ating pagtutok naman sa patuloy na pagulan umpisa pagkahapon hanggang sa mga oras nito. Mula dito sa Bicol para sa MBC Network News, Ruel Saldico. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat at ingat, Ruel Saldico. Sa mundo ng sports, absent na ang goalkeeper ng Philippine Men's National Football Team na si Patrick Deito sa natitirang laro ng Nationals sa ASEAN Championship dahil sa kanyang natamong injury. Ang mga detalye tutukan sa report ni Matchpoint, Mili Borja. Hindi na makapaglalaro ang goalkeeper ng Philippine Men's National Football Team na si Patrick Deito sa natitirang laro sa 2024 ASEAN Championship Mitsubishi Electric Cup matapos ang iniindang injury. Inanunsyo ni Deito ang naturang balita sa pamamagitan ng kanyang social media account kung saan makikita rin ang larawan nito na mayroong suot na cast sa kanyang binti. Natamo ng goalkeeper ang kanyang injury sa kanilang naging laro sa Indonesia noong December 21 kung saan nakuha ng Nationals ang 1-0 victory dahilan para makaabante ang mga ito sa semifinals. Samantala, papalit bilang goalkeeper ng team si Quincy Camerad. Makakaharap ng Pilipinas ang Thailand sa semifinals sa Biyernes, December 27 sa Rizal Memorial Stadium sa Manila. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng showbiz, bago ang araw ng Pasko, masayang ibinahagi sa social media ng dating Going Bulilit star na si Trina Legaspi o mas kilala sa tawag na Hopia ang natanggap na magandang regalo. Kung ano ang blessing na yan sa kanilang pamilya, alamin sa showbiz report na ito. #baby number 2. Buntis na sa kanyang second baby ang dating child star na si Trina Legaspi o mas kilala sa tawag na Hopia. Sa Instagram, idinaan ng former Going Bulilit star ang pagbabahagi sa naturang good news, kalaki pang kuhang larawan sa desert safari sa Dubai kasama ang non-showbiz husband na si Ryan at panganay na si Kayla. With a caption, soon to be 4, flinex ni Hopia ang kanyang growing baby bump. Habang sa isa pang hiwalay na post, bida naman ang kanilang Christmas family photo, hawak ng 30-year-old actress ang sonogram ng kanilang paparating na little bundle of joy. Sa announcement na ito, agad bumuhos ang pagbati mula sa kanyang mga kasamahan sa industriya. Kabilang na nga riyan sina Liza Soberano, Diana Zubiri, Chi Filomeno at Dasari Choi. Magunita na 2 beses, nagpalitan ng matamis na I do sina Trina at Ryan matapos ang 6 na taong relasyon. Habang last March, nagdiwang ng first birthday ang kanilang unang anak. Para sa MBC TV Network News, ito pang ng Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Pasko, December 25, 2024. Maraming salamat po sa pagtutok at pagsama sa amin habang kayo ay kumakain ng masarap na hamon at nangangaroling kina Ninong at Ninang at nag-iinit ng spaghetti. Maligayang Pasko po sa ating lahat. Sa ngalan ni Karen Oyong, ito po si Yuel Reyes. Kung kayo man ay gumagala ngayon sa mga mall, perya o kahit sa inyong mga bahay lang, asahan nyo na paspasan pa rin ang paghahatid namin ng mga may init na balita para siguradong updated kayo sa pagdiriwang ngayon pong holiday season. At syempre, binabantayan din natin ang ilan pang mga kaganapan patungkol sa pagsalubong natin sa bagong taon. At meron na lamang po tayong 7 araw bago ang pagsalubong sa taong 2025.
May bukas pa tayo, magkita-kita po muli tayo bukas araw ng Huwebes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.